Isang mapagpalang umaga, kapatid. Ayan. Bigyan nga po natin ng malakas sa palakpak ang Diyos na siyang nagpala na ng araw na ito. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. We give you glory, Panginoon, sa umagang ito. We welcome you, Lord Jesus, in this place. We welcome you in our hearts, Panginoon. Today, O God, we expect a move of the Holy Spirit. We expect a miracle today, Panginoon. Kaya come and fill us, O God. Come and move in the midst of everyone, Panginoon. We're here and we know you are moving. We welcome you, Jesus. Over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know you feel me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know you feel me. Over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gate and have it all in. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind, come and do it again. Open up the gate and have it all in. Come rest on us. Come rest on us. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know you feel me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know you feel me. Fall on your son and your daughters. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Come down, Spirit, when you move.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. O come, Holy Spirit, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Di po hadlang ang bilang ng mga tao na narito. Bagkus narito kami upang maranasan namin ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo sa umagang ito. Dalangin namin, patuloy mong linisin ang aming mga puso. Ikaw ang magbigay sa amin ng pusong dalisay na nagmumula sa iyo sa umagang ito. Kumilos ka sa bawat isa sa amin, patuloy na maghari ang kaluwalhatian mo. Samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy tinatas din namin ng aming buting Pastor Peter Obiena na magpapahayag ng iyong banal na salita sa umagang ito. Ano man ang fresh revelation mo sa umagang ito, patuloy mong samahan sa kanyang pagpapahayag. Bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw ang magsasalita sa pamamagitan niya sa umagang ito. Patuloy dinadalangin din namin ang mga kapatiran namin na papunta rito. Ang pag-iingat mo sa kanila na makarating sila nagtas sa iyong iglesia. At balutan mo nga ng iyong banal mong dugo ang iyong gawain ito maging sa apat na sulok sa iglesyang ito. Ano man ang disturbances sa aming paligid, maging sa aming kalagitnaan, patuloy na sinasawata namin sa pangalan ni Jesus. Walang interes sa pakikinig ng iyong mga salita. In Jesus' name, malayong kaisipan, katamaran sa lahat na pagsamba out. In Jesus' name, mga sakit karamdaman, hadlang sa aming pagsamba out. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Patuloy mo ng pinagtatagumpay, Panginoon, ang iyong gawain ito. We declare your kingship, your lordship, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon. At muli sa namin binabalik ang mataas na papuri, pagdakilat, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. We will give thanks to the Lord for He is good and faithful. Amen. Let's celebrate the goodness of our Lord. Lord, your goodness. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Come to you with an open heart and give a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Yes, Jesus, we will come to you with an open heart, Lord. I will come to you with an open heart and give a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded
For you promise sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, so I trust in God, my Savior, the one
ng Jeremiah 33 mula talatang 1 hanggang 3. Muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias, samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis, at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo panalalaman. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang banal na salita. Sa oras pong ito, inayos ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong ang Diyos ay tumutugon. Ito pong kalagayang ito ni Jeremias ay nang siya po ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, siya po ay nakakulong at mahigpit na binabantayan. At nung panahong ito, ang Israel ay panahon na kung saan sila po ay nandoon sa isang kalagayan na kalunos-lunos. Subalit ang Diyos ay tumugon kay Jeremias na
ang sabi ng Panginoon sa kanya ay, tumawag ka sa akin. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa atin ito, na anuman ang sitwasyon natin, kapag tayo ay tumawag sa Diyos, ay tumutugon siya. Pastor, totoo ba yan? Tumutugon ba siya sa aking mga panalangin? Tumutugon ba siya kapag ako'y tumatawag sa Kanya? Yan. So dito ay makikita po natin na sa banal na kasulatan ay gusto ko pong ipakita sa atin na ang Diyos ay tumutugon. At buksan po natin yung sinasabi po ng Mateo 7, talatang 7. At gusto ko pong i-connect po ito na kung saan ito ay binanggit ng ating Panginoong Jesucristo upang paalalahanan po ang bawat isa po sa atin na sa pananalangin, ito po ang dapat na maging po natin aksyon kapag tayo po ay mananalangin sa Diyos. Ang sabi po rito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So tignan po ninyo yung tatlong sinabi po kapag ang isang tao ay mananalangin sa Diyos. So tayo po ay mananalangin sa Panginoon kapag ikaw ay humingi. Ano po ang sagot diyan? Bibigyan kayo. Kapag tayo ay mananalangin, hahanapin natin yung tugon ng Diyos. Hahanapin natin yung kalooban ng Diyos. Hahanapin natin yung presensya ng Diyos. Ang sabi po diyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, makakasumpong. So sa madalit salita, kapag kumatok tayo, pagbubuksan tayo. Mga kapatid, balikan po natin yung sinasabi po ng Jeremiah 33 verse 3. Ito pong Jeremiah 33 verse 3 ay sinasabi po diyan, ito po ang God's phone number. God's phone number. Kung mapapansin po natin ang tao, pag nagbigay po yan ng number niya, minsan nagbibigay ng calling card, o tawagan mo ako sa ganito. O kaya naman kapag ka nagbigay tayo ng mga number, binigyan ka ng number, sige tawagan mo ako sa ganitong numero. Yan. Ano po ang mapapansin natin kapag ka tinatawagan po natin yung numero na yan? Ano ang kadalasang nangyayari? O na-experience natin kapag tayo ay tumatawag sa mga numerong ibinigay po sa atin. Minsan, natawagan mo, sorry. Ano sabi? Ano sasabihin ng ano? Ha? Ano yung mga sinasabi? Cannot be reached. The number you dial is not yet in service. Minsan na-contact mo, pero pagkausap mo na, choppy. Minsan mahirap ang signal. Mahirap ang signal. Tama po ba? Tama po ba? Minsan, ring lang ng ring. Bakit? Kasi hindi available yung taong tinatawagan mo. Busy. Busy yan. Ano pa ang mga nakikita natin? Kapag ka tayo po ay merong taong tinatawagan, mahirap kontakin. Tama po ba? Mahirap kontakin. Pero tignan po ninyo,
gusto ko pong makita po natin itong kahalagahang ito na dapat po nating makita sapagkat sa buhay po natin ay nais ng Panginoon na maunawaan po natin ito. Lalong-lalo na po sa pananalangin. God's phone number is Jeremiah 33, verse 3. Sabi ng Jeremiah 33, verse 3, "Call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know." So tingnan po ninyo yung kanyang sinabi dito, "Call unto me." Sa tao, pagka sinabi niya, "Sige, tawagan mo ko." Pero minsan ang daming nararanasan. Choppy, cannot be reached, busy, or sometimes nagri-ring lang siya pero hindi siya sumasagot. Maraming dahilan. Maraming kadahilanan. Pero sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos na kung saan nagsabi siya, na kung saan sa lumang tipan, na kung tatawag ka sa akin, tutugon ako. Tingnan po ninyo itong tatlong bagay na ito na gusto ko pong makita natin dito po sa ibinigay ng Diyos na number niya na pwede niyong i-dial anytime na kailangan niyong tumawag. Ano po yung una na gusto ko pong makita po natin? Sa verse 2 ng Jeremiah chapter 33, verse 2, tingnan po ninyo yung sinasabi po diyan. Sa Tagalog, ang sabi niya, ganito ang sabi sa kanya, "Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan." So tingnan po ninyo, very clear ang scripture na nagsasabi na ang ating Panginoon, kapag tatawag tayo sa Kanya, dahil binigyan niya ng assurance, ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. It means na wala pong choppy. Wala akong pwedeng maging problema kapag tumawag sa ating Diyos. Bakit? Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. At kapag siya ang lumikha sa lahat ng bagay, meron po bang imposible sa Diyos? Meron po bang pwedeng maging hadlang kapag tayo ay tumawag sa Diyos? Pinapakita ng Diyos dito sa verse 2 na ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. So pinapakita ng Diyos kung sino siya. Kaya nga po kapag merong mga di ba pagka binigyan tayo ng number, may kasamang pangalan yan. Tama po ba? Pag binigyan tayo ng number, kinuha mo yung number, ano pong pangalan? Pero wala tayong assurance na anytime matatawagan natin. Pero ang Diyos, anytime, pwede natin siyang tawagan. Anywhere, pwede natin siyang tawagan. Bakit? Kasi ito pong panahong ito ay nasa panahon na nasa kulungan si Jeremias. Kaya nga pinapakita ng Diyos, anytime, anywhere, pwede nating tawagan ng Diyos. Wala akong pinipiling panahon, wala akong pinipiling sitwasyon, walang pinipiling lugar na kung saan kapag tayo ay tatawag sa Diyos. Kaya nga mahalaga na makita po natin ito at maintindihan po natin na kapag tayo po ay tatawag sa Panginoon, sino ba ang tinatawagan natin? Siya ang Diyos na makapangyarihan. At sinasabi po ng Jeremiah 32 verse 27 na sinasabi po sa Biblia, walang bagay na mahirap sa Diyos.
Walang imposible sa Diyos. Kaya nga kapag nanalangin po tayo sa Panginoon, pagka tumawag tayo sa Panginoon, wag ho kayong mag-alinlangan. Kasi siya po yung nagsasabi ako ang lumikha ng langit at ang lupa, ako ang humugis ng buong daigdig. Kaya nga kapag tumawag tayo sa Diyos, alam natin, natutugon siya. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. At sa pagtawag natin sa Kanya, makakaasa ka na meron pong kasagutan. Tingnan po ninyo yung sinasabi diyan. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Kaya nga kung tayo po ay patuloy na tatawag sa Diyos, tingnan po ninyo lagi niyang sinasabi, akong si Yahweh. Kapag kilala mo ang Diyos na tinatawagan natin, meron pong katiyakan. Huwag kang mag-alinlangan. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, minsan tingin natin maganda, minsan pangit, minsan maayos ang pakiramdam, minsan hindi maganda ang pakiramdam. Pero mga magulang, mga kapatid, sa pagtawag natin sa Panginoon, walang bagay na mahirap sa Diyos. Lalo na yung panahon na kailangan natin ng katugunan. Tutugon ang Diyos sa bawat pagtawag po natin. Amen po ba? Amen po ba? Pangalawa, na kung saan ang Diyos ay tumutugon at tutugon siya. Dahil sinabi niya na tumawag tayo sa Kanya. Hello? Pagka sinabi niyang, tumawag ka sa akin, call unto me, and I will answer you. So, ibig sabihin sa verse 3 ng Jeremiah 33 ay, there is a command. Na merong command ang Diyos na sa bawat isa po sa atin, na kapag tayo ay tumawag sa Diyos, dahil ito po ay inutos ng Diyos. Amen po ba? Inutos ng Diyos yan. Hindi po tayo pinipilit na tumawag. Pero kapag tayo ay tumawag sa Kanya, siya po ay tutugon. Dahil sinabi niya. Kaya wag ho kayo mag-alinlangan na kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, parang walang sagot. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon dito. Tingnan niyo pong maigi. Ang sabi diyan, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko ang mga bagay na dakila. Ibig sabihin, yung mga kamanghamanghang bagay na hindi mo sukat akalain ay kayang-kayang gawin ng Diyos. At maging yung mga bagay na hindi pa natin alam ay ipapaalam ng Diyos sa atin kapag tayo ay tumawag sa Kanya. Inutos ng Diyos. Kaya sa bawat isa po sa atin, mahalaga po na tayo ay tumatawag sa Diyos. At yung pagtawag sa Diyos, alam niyo po ba na hindi lamang po yung tutugunin niya yung mga pangangailangan natin, hindi lamang tutugunin niya tayo dun sa kaligtasan natin, dun sa mga aksidente, pero tiyak na maliwanag ang sinasabi ng Biblia, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Meron nung kaligtasan kapag tayo ay tumawag sa pangalan ng Diyos. Kaya nga nagpapakilala siya . Kung ang lahat ng tao kilala lang nila ng lubos ang Diyos, alam niyo po ba na sa lahat ng panahon ng buhay natin, tatawag tayo sa Diyos. Sa panahon na ikaw ay may kagipitan,
tumawag ka sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay Jehovah Jireh. Anong ibig sabihin ng Jehovah Jireh? Our provider. Our provider. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba kung anong ginawa ng Panginoon? Ito pong last April ay dumadalangin tayo sa Panginoon na ang panalangin natin sa Diyos ay tugunin tayo ng Panginoon na mabayaran po natin itong month of April. Sa month of April na yan, ang babayaran po natin sa cheque ay more than 50,000 isang buwan. More than 50,000. Plus 13,600 plus 9,000. Yan yung naka-due date sa atin itong past April 30, April 15. Dalawang cheque po yan. Pero tumawag tayo sa Diyos, the God who provide. Amen po ba? Jehovah Jireh. We pray. Sabi ko, Panginoon, wag mo kaming hayaan na mapahiya. Wag mong hayaan na palayasin kami rito. Alam niyo po ba tumugon ng Panginoon? Tinugon ng Diyos na kung saan siya po ang naglakip-lakip nung kailangan po natin na more than 50,000. Saan mo pupulutin yun? Saan mo kukunin yung ganong halaga? Kapag sa ating mga buhay ay kilala po natin yung Diyos na nagpakilala, katulad kanina, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang humugis ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. So ibig sabihin ng Diyos ay nagpapakilala. Bago ka pa tumawag sa Kanya, ay nagpapakilala na siya kung sino siya. And God is commanding us, tumawag ka sa akin kung sino ako. Kaya nga kapag kilala natin ang Diyos ay tutugon. Maniwala po kayo. Pag kailangan mo ng panalangin ng kagalingan, He is Jehovah Rapha. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Amen po ba? Once na tayo ay nagtiwala sa Diyos, naniwala ka sa Kanya kung sino siya, tutugon siya. Mga kapatid, yung sakit at karamdaman, kapag dumalangin ka sa Panginoon, Panginoon, Ikaw ang nagsabi, Ikaw ang lumikha sa lahat ng bagay dito sa lupa. Ikaw ang humugis sa buong daigdig. Ikaw ang lumikha sa lahat ng tao. Bakit tayo mag-aalinlangan at umawag sa Diyos? Una sa lahat, bago ka pa pumunta sa doktor, sa Diyos ka muna dumalangin. Sa Diyos ka muna tumawag sapagkat siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang kaisipan ng tao ay masigit sa kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay masigit sa kaisipan ng tao. Baligtad. Masigit ang kaisipan ng Diyos. Dahil ang tao ay nag-aaral, sa Diyos din nagmumula ang karunungan. Kaya kung tayo po ay may sakit at karamdaman, sa Kanya po tayo lumapit. Amen po ba? Sa Kanya tayo lumapit. Kung ikaw naman ay nahihirapan sa iyong kalagayan, na kung saan mental, emosyonal, mga kapatid, ang Diyos din ang nagsabi sa atin sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin. Di ba sabi doon, humanap kayo, kumatok kayo, humingi kayo. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, tiyak yung hinahanap natin
ay masusumpungan natin. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, huwag po nating hayaan na ang buhay po natin ay tumigil doon sa panahon na kung saan parang ang hirap kumilos. Madalas ang tao kapag ka nandun siya sa sitwasyon at kalagayan na talagang parang ang tingin niya hindi niya kaya. Pero tandaan po natin mga kapatid, siya po ay nagpakilala. Anumang sitwasyon, tumawag tayo sa Kanya. Amen po ba? Hindi mo mahirap tumugon ng Diyos. Kaya sa oras na kailangan mo ng tulong, nandyan palagi ang Diyos. Never. Mula nung ako po ay makakilala sa ating Panginoon, lahat ng mga himala ay ginawa ng Panginoon. Yung kagalingan, yung pangangailangan, sa panahon ng kapahamakan na tiyak na mamamatay na kaming lahat, ang Diyos po ay tumutugon. May tao po. Ang Diyos ay tumutugon. Kaya sa buhay po natin, sa binasa po natin na talata sa buhay ni Jeremias, ay makikita po natin na ang Diyos ay nagpapakita ng pagtugon. Una, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi mahirap tawagan ng Diyos. Anytime, ang Diyos ay available. At walang imposible sa Kanya. Kapag tumawag tayo sa Kanya, tiyak tutugon ang Diyos. Pangalawa, kinuman ng Diyos o iniutos ng Diyos na tayo ay tumawag sa Kanya. Kaya sa bawat isa po sa atin, kapag sinabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin, tutugon ako. Tutugunin kita. Huwag ko kayong mag-atubili na tumawag sa Diyos. Amen po ba? Anytime, lagi siyang tutugon sa bawat isa po sa atin. Mahalaga po ang prayer. Ang prayer ay ating communication sa Diyos. Na anumang sitwasyon, anuman ang panahon, kapag tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, tumatawag sa Diyos, ito po yung ating conversation sa Diyos. Mahalaga po ito. Sapagkat dito natin makikita yung kalooban ng Diyos. Isa sa mga bagay na kung saan kapag nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, makikita po natin kung sino ang Diyos sa atin. Amen po ba? Ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga panalangin. At sinabi rin ng ating Panginoon, kung titingnan po natin yung Matthew 7:7, humingi kayo, kumatok kayo, humanap kayo, makakasumpong kayo. Bakit? Ano po ba ang ano ng Diyos doon? Sa Matthew 7:7, basahin po natin yung verse 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sa verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya ay humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Kapag humingi po tayo sa Diyos, dumalangin tayo sa Diyos, tandaan po ninyo, mga kapatid, ang Diyos po hindi po yan madamot. Ang Diyos po hindi po yan namimili ng Kanyang pagbibigyan. Binibigyan ng Diyos ang lahat ng mga tumatawag sa Kanya. Binibigyan ng Diyos ang lahat ng mga humihingi sa Kanya.
binibigyan ng Diyos ang lahat ng kumakatok sa Kanya, pinagbubuksan niya. Kaya nga tayo po ay kapag dumalangin sa ating Panginoon, maniwala po tayo na tutugon ang ating Panginoon sa atin. Dahil inutos niya. Sa umaga pong ito, ano po ba ang inyong mga panalangin na kung saan ito po ay hinihingi natin sa Diyos? Anong mga panalangin ang hinihingi natin sa Diyos? Sa umaga pong ito, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Kapag ikaw at ako ay merong gustong sabihin sa Diyos, tumawag ka. At ikaw ay tutugunin ng Diyos. Amen po ba? Pangatlo, tignan po ninyo yung sinabi ng ating Panginoon. Sa verse 3 ng Jeremiah 33, bakit tutugon ang Diyos kapag tayo ay tatawag? Sa verse 3 po ay makikita natin dito, sabi niya, at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Mga kapatid, kapag ang Diyos ay tumutugon, nadadakila ang pangalan ng Diyos. Napararangalan siya. Kaya hindi po pwedeng hindi tumugon ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kapag tayo po ay tatawag sa Kanya. Tignan po ninyo, sa John 14, ano po ang sinasabi rito? Na kapag tayo po ay humingi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, John 14, verse 13. Tingnan po ninyo yung sinasabi diyan. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang, ano po yung nakasulat? Tingnan po ninyo. Anuman ang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang maparangalan o malwalhati ang Ama sa pamamagitan ng anak. Tandaan po ninyo, ang Diyos, tiyak tutugon siya para madakila ang Diyos sa mga panalangin po natin. Tutugon siya. Pero take note, may mga panalangin na hindi tutugon ang Diyos. Tandaan po ninyo sa panalangin, tinitignan ng Diyos kung ano yung motibo natin. Sa Santiago 4, ay makikita po natin dito, ang Diyos ay hindi tumutugon at hindi niya binibigay yung panalangin. Bakit? Tingnan po ninyo. Sa Santiago 4, talatang 2, mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gusto-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagagalit at naglaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Hello? Sabi ko sa inyo, ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng panalangin natin. Pero take note, hindi tumutugon ng Diyos kapag nakita niya kung ano ang motibo ng puso natin.
Pag masama ang motibo. Pag hindi tama ang motibo, hindi tama ang layunin. Dumalangin ka man sa Diyos kapag hindi tama ang motibo ng puso natin. Hindi ho tayo tutugunin ng Diyos. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Naunawaan po ba natin ang salita ng Panginoon? Katulad na sinasabi ko sa inyo kanina, ang Diyos ang lumikha. Bakit tayo pinapatawag ng Diyos? Kasi pinapakilala niya yung sarili niya. Kaya kapag nakita natin na siya yung lumikha ng lahat ng bagay sa lupa, maniwala ka. Walang bagay na mahirap sa Kanya kasi siya yung lumikha ng lahat ng bagay. At iniutos niya rin na tumawag tayo sa Kanya at tutugon siya. Yan yung mga sinasabi ng Panginoon. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi tumutugon ng Diyos. Bakit? Motibo ng puso. Pwede po bang kapain natin yung puso natin? Baka mamaya nananalangin tayo at nagrereklamo na tayo sa Diyos. Bakit, Panginoon, hanggang ngayon di mo pa rin tinutugon yung aking panalangin? May problema. Yung puso. Yung puso. Baka kulang ho tayo sa pananampalataya sa Diyos. Kulang ho tayo sa sa pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Hindi mo nakita na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Mga kapatid, kapag ikaw ay naniniwala na walang imposible sa Diyos, mangyayari yan. Amen po ba? Hello? Alam niyo po ba na yung mga churches po natin na tinatayo ngayon, wala ho tayong pondo. Wala tayong perang ipon na malaki, na milyon ang hawak po natin. Pero tayo po ay nananalangin sa Panginoon na itayo ng Diyos ang mga simbahan na yan. At siya po ang magpo-provide. Tingnan po ninyo. Sinimulan po natin yung DRT Bulacan. Alam niyo po ba kung magkano ang costing ng DRT Bulacan? 9 million. Saan natin kukunin yung 9 million na yan? Meron ba tayong hawak na 9 million? Kahit 1 million ngayon, wala tayong hawak. Pero still, tinatayo ng Panginoon at konting-konti na lang. Pwede bang pakita natin yung mga sinasabi ko, yung church sa DRT? Pakita natin, tapos yung church sa Pangasinan. Sa church sa Pangasinan, wala rin. Nung February, kailangan matapos ito bago dumating yung anniversary. Nagkaroon ng renovation ng church doon sa Pangasinan. So pagkatapos po ng DRT, pumunta tayo sa Pangasinan. At yung Pangasinan ay dapat matapos ito ng bago mag-February, last Sunday of the month. We pray. Nanalangin po tayo sa Panginoon, umiyak tayo sa Panginoon, nagtiwala tayo sa Panginoon. At ang Diyos ay kumilos. Isa pong foreigner, hinipo ng Panginoon yung puso niya. Sabi sa akin, Pastor, magpadala ka sa akin ng mga tao na bibili natin yung mga materyales. Asan na yung picture? Wala? Pag-pray po natin na lumakas po yung signal ng ating ng ACC. Mabagal po yung natin, yung signal. Mahina ang signal. So, natapos. Tinapos ng Panginoon. Talagang hindi dumating yung anniversary na hindi po natapos yun. Natapos po siya. At tayo po ay magkakaroon po ng sa DRT camp noong March. Magkakaroon tayo ng leadership camp. Kailangan po nating maitayo yung CR ng church doon. Dahil kailangan natin magkaroon ng CR. Hindi po pwedeng magukay lang po yung mga campers natin. We pray. Nanalangin po tayo.
Alam niyo po ba na hinipo ng Panginoon yung ibang mga kapatiran at marami pang mga pamamaraan ng Panginoon na talagang ang Diyos ay talagang kumilos. May nagbigay po ng 12,000 na pambili ng inodoro, yung pong kapatiran natin doon sa Canada. Pinambili po natin ng inodoro tsaka yung pintuan po ng CR, 2 CR. At nananalangin din tayo, wala tayong paglalagyan ng tubig. Yung tubig para sa mga sa mga campers, may nag-donate po ng tig 1,000 liters na, anong tawag dun sa, yon? RBC tank bang tawag doon? RBC tank. So basta tangke, na kulay puti. 2 ganun po ay ibinigay ng Panginoon, tinugon niya at yun po, nagamit po natin pero sad to say, naubusan po tayo ng tubig doon dahil El Nino. Pero hindi pa rin naman tayo kinapos ng tubig. Bakit? Kasi tinuruan lang po na na hindi maligo ng isang araw yung mga kapatiran. At marami namang nasanay na hindi maligo nung time na yon. So, yung pagtatayo ng Panginoon doon, God provide. At ngayon po, di ba, February, katatapos lang ng Pangasinan, tapos March, para dapat maitayo mo yung mga CR, pero tinugon ng Panginoon yon. Naitayo yung mga CR, nalagyan ng inodoro, nalagyan ng tangke. Ngayon naman, ito pong Tarlac, magsisimula ng April 1st. First week ng April. Sabi ko, Lord, wala kaming pondo. Wala kaming pangpasahod. Purihin ang Panginoon, alam niyo po ba? Ang Diyos ay kumilos dito sa Tarlac. Hinipo niya ang mga kababaihan, hinipo niya ang mga kalalakihan, hinipo niya yung mga tao doon na talagang nangako. Na sa kanilang pangako ay may nangako ng semento, may nangako ng buhangin, may nangako anong tawag nito? Yung graba. So lahat yun. Ayan po ang resulta ngayon. Dahil tayo ay tumadalangin sa Diyos at alam niya kung ano ang motibo ng puso natin para maparangalan siya. Tingnan po ninyo. Kahit babae po doon, naghahalo ng simento. Nagtulong-tulong po ang mga kapatiran doon. At ang target po natin ay matapos po yan bago dumating ang anniversary ng Tarlac. Ito pong last week of May. Ano pong date ngayon? First week of May. So meron pa silang 2, 3 linggo, tama ba? O 5 linggo ba ang May? 5 weeks ang May. So meron pa silang 3 linggo para tapusin ang church dito po sa Tarlac City. Sa tingin nyo, kaya ng Diyos yan? Hindi. Kaya ng Diyos yan. Yung Pangasinan nga Isang araw na lang, wala pang kurtina, pero nag-provide pa rin uli ang Diyos. Hinipo pa rin ng Diyos yung foreigner. Siya na rin ang bumili ng mga kurtina para lagyan ng kurtina yung church. Tingnan niyo yon. Mga kapatid, sa buhay po natin, bakit gustong ipakita ng Panginoon ito? Tandaan po natin, may mga pagkakataon na hindi tutugon ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kapag mali ang motibo natin. Pero kapag tama ang ating puso, tama ang ating pagtawag sa Diyos na kinikilala mo siya, na siya ay Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa Diyos, lahat ay kaya niyang gawin at hindi ka nag-aalinlangan, mangyayari ito sa bawat tumatawag sa Kanya. Amen po ba? Hello? Kaya tignan po ninyo, balikan po natin yung sa John chapter 14, na sinasabi rito ay, ang Diyos po ay tutugon kapag humingi tayo sa pangalan niya.
gagawin ng anak upang malwalhati ang Ama. Kaya sa bawat isa po sa atin, ano man po yung mga prayer request po natin sa Diyos, pag ikaw at ako ay dumalangin sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tumutugon po siya para malwalhati ang pangalan ng ating Diyos. Kaya sa ating pong pananalangin, nais ng Diyos na madakila siya. Amen po ba? Kaya nga po, kapag ka tayo ay tumawag, tiyak, tutugon ng Diyos. Sa pagwawakas ay gusto ko pong sabihin po sa atin, ang sinasabi po ng John 15. Kung gusto nyo pong matiyak na lahat ng panalangin po natin ay tutugunin ng Diyos. Lahat ng panalangin po natin. Ito po ang magiging susi po natin. Ang sabi po rito, sa John chapter 15, verse 7. John 15, verse 7. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus diyan, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Just simple as that. Kapag ang isang tao ay nananatili sa Diyos at nananatiling pinangahawakan ang pangako ng Diyos na ang Diyos ay tutugon, ano man ang hingin mo, ngayong oras na to, kapag ikaw ay nananatili sa Diyos, hindi ka lumalayo sa Kanyang kalooban, hindi ka lumalayo sa Kanyang salita, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang pinangahawakan mo araw-araw. Hindi ka nag-aalinlangan. Kilala mo ang Diyos na nagsabing, ako ang lumikha ng langit at ang lupa. Ako ang humugi sa buong daigdig. Ako ang lumikha sa lahat ng tao. Yahweh ang aking pangalan. At sinabi ni Kristo sa John 14, sinabi niya, humingi kayo sa pangalan ko. Mga kapatid, yung pangalan ng Diyos, kilalanin po natin siya. At manatili po tayo doon. Huwag kang lalayo doon. Hello? Do you believe in that? Naniniwala po kayo sa umagang ito na sa sinasabi ng ating Panginoon, napakasimple lang. Sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at sa aking mga salita. Mga kapatid, nais ng Diyos in application. Manatili po tayo sa Diyos. Manatili kang magtiwala sa Diyos sapagkat ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya, itutumpak ng Diyos kung ano man yung ating mga panalangin. Kaya believe it. Maniwala po tayo sa Diyos na hindi mo nakikita. Hindi natin siya nakikita. Sino pong nakakita na sa Diyos? Meron po ba? Nakita na po ba natin ng Diyos? Sabi ng Biblia, mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin, sabi ni Christ, pero sumasampalataya. Kaya sa umagang ito, muli, gusto po natin na mamalas ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa Kanyang pagtugon sa mga panalangin po natin. Kilalanin po natin ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Manatili po tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanyang salita at tiyak yung panalangin mo, mamamangha ka. Bakit? Tutugon siya. Natatandaan ko dati, last na lang po na patutuo sa inyo. Last time na si Josiah, 9 months old. 9 months old, yung bitukan ni Josiah ay buhol-buhol. Talagang lahat ng isubo namin sa kanya, niluluwa niya lahat yan. Talagang wala na. Lupay-pay na si Josiah, talagang lantang gulay na siya. At nung time na yon,
Yung x-ray na nakita namin doon sa Anne Francis sa Sauyo, talagang umiyak si Sister Joy. Talagang nakita ko yung kanyang pag-iyak. Pero umuwi kami sa bahay para kumuha ng gamit at patuloy na pupunta na kami sa Children's Hospital para ma-opera siya. Pero nag-pray kami nila Sister Esther sa bahay, si Sister Joy. Dumalangin kami. I lead the prayer at doon sa prayer na yon, kinilala ko pa ang ating Diyos. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang Diyos ni David. Nung panahon na yon, na naituro ko sa Sunday service yun naituro ko yung si Goliath tsaka si David. Panginoon, itong sakit na to ay Goliath. Pero merong David na sumasampalataya sa iyo, na kinikilala ka, na kayang-kayang ibigay ang Goliath na to kay David. Pagpunta namin sa ospital, in-x-ray siya ulit. Nakita ng doktor yung x-ray niya. In-x-ray siya ulit. 4 na araw kami doon. Walang ginawa po yung pedya, walang ginawa yung anesthesiologist, walang ginawa yung surgeon. 3 doktor. Tinawag ko yung doktor. Sabi ko, Doc, bakit hanggang ngayon wala kayong ginagawa? Sabi sa akin ng doktor, manalangin na lang po kayo. Praise God, yung 4 na araw na yon, hindi ginalaw yung sikmura o yung tiyan ni Josiah. Sa loob ng 4 na araw na nandun kami, 25,000 yung aming bill. Wala po kaming doon, ginastos. Sumobra pa po yung aming hawak na pera. Bakit? Marami pong nagbigay Maraming tumulong. Dahil nalaman nila na ooperahan yung anak ko at yung bill namin na babayaran namin, nabayaran namin yon at sumobra pa yung hawak naming pera. Tingnan po ninyo, kapag alam ng Diyos ang motibo ng puso natin, kinikilala natin siya na siya ay Diyos na makapangyarihan. Jeremiah 32 verse 27, walang bagay na mahirap sa Diyos, lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga kung tayo ay magtitiwala sa Diyos na makapangyarihan, kayang kumilos ng Panginoon sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Hindi na operahan si Josiah, umuwi kami. Matagumpay, masaya. Bakit? Merong Diyos na walang bagay na mahirap. Operahan na siya, pero hindi natuloy. Pinospone ng Diyos yun. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ano man ang iyong kahilingan ngayon, tumawag ka sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat gusto ng Diyos na kilalanin mo siya, gusto ng Diyos na tumawag ka sa Kanya, gusto ng Diyos na madakila ang pangalan ng Diyos kapag tayo ay tumawag sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po ay tatawag sa Diyos. Manampalataya po kayo. Amen po ba?